So, sino ang dapat kumuha? Tayong lahat. Dapat may Walang insurance tayo. exempted. Okay. But dapat ang priority, ang preferably, dapat yung may mga dependents. May mga dependents, may mga anak. Ikaw yung breadwinner sa pamilya. Kasi ikaw breadwinner, ikaw yung gumagastos sa lahat ng mga gastusin sa pamilya. Kailangan mo ng life insurance. Kung may utang ka, may mga financial obligation ka, kailangan mo ng life insurance. Kasi kung mawala ka, at least may magbabayad pa rin sa utang mo, hindi mapunta sa mga anak mo yung mga utang mo o sa mga properties mo yung utang mo. Tapos kahit mawala ka na sa mundong ito, may yung mga anak mo, ma-maintain pa rin nila ang lifestyle na sanay sila sa lifestyle na yan. So, yun ang mga benepisyo ng life insurance. Kuya Mark, nabanggit mo kanina yung traditional life insurance. Ano nga ba ito? Ang traditional life insurance, ito yung insurance na may guaranteed death benefits. Guaranteed death benefits. Ibig sabihin, pag may namatay, pag yung policyholder namatay, may makukuha siyang benepisyo sa life insurance. And of course, may fixed premium. Kasi fixed premium, monthly, yan ang bayaran mo. So depende kung buong buhay ba o 5 years lang, 10 years, 7 years. So, depende yan sa policy. But pag tinatawag na traditional life insurance, ang maganda dito, ito yung tinatawag na provides guaranteed death benefits. So, yun ang lamang ng tinatawag na traditional life insurance. Ano nga po mga halimbawa ng traditional life insurance? Ang traditional life insurance, ito yung tinatawag na term life insurance. May tinatawag din tayong whole life insurance, may tinatawag din tayong endowment insurance. So, yun ang mga halimbawa ng traditional term insurance, whole life insurance, and endowment insurance. Ngayon, pagdating sa term life insurance, Kuya Mark, ano ito? Ang term life insurance fixed. 5 years. 5 years ka lang insured. 1 year ka lang insured. 7 years ka lang insured. So, may term, may period, hindi siya whole life. May term, for example, 1 year, 3 years, 5 years, 7 years, 10 years. So, yun ang insurance. And normally, wala siyang cash value. More 100% protection lang siya. Yun ang usual, pag term insurance, protection lang siya for a certain period of time. May 5 years, may 7 years, may 10 years. Basta fixed period and there is no, normally, as a general rule, there is no cash value. Paano naman tutong whole life insurance? Ang whole life insurance, buong buhay mo insured ka. For example, insured ka hanggang mamatay ka, insured ka. Kung mamatay ka, at the age of 90, at the age of 100, may makukuha ka. So, but may tinatawag pa tayong dividend. So, habang nagbabayad ka ng insurance, may dividend ka makukuha. So, may tinatawag kang cash value na makukuha. So, yun ang tinatawag na whole life. Buong buhay ka, insured ka, tapos may dividendo ka pang makukuha, may cash value ka pang makukuha per month or per quarter. Ganun yan. Ito namang endowment life insurance. Ano naman po? Ang endowment life insurance ito na payable upon your death or upon maturity. For example, endowment insurance, 20 years. After 20 years, may makukuha kang lump sum. Yun ang endowment. So, guaranteed yan. For example, ang endowment, after 20 years, may makukuha kang cash value. So, after 20 years, pag na-expire na yung insurance mo, makukuha mo yung insurance mo. Na for example, 1 million, 2 million. So, depende sa insurance mo. Basta, ang endowment insurance may fixed period, may maturity. Upon maturity, makukuha mo yung cash mo kung buhay ka pa. Kung namatay ka na before the maturity, makukuha mo ng buo. Example, ang endowment insurance is 20 years. On the 15th year, patay ka na. So, makukuha mo na buo on the 15th year, ibibigay sa mga beneficiary mo. Pero kung on the 20th year, buhay ka pa, makukuha mo yung benefits ng insurance na yan. Yun. Pero ano yung pagkakaiba nun, endowment, term, tsaka yung whole? Ang term, may limit lang. May period lang, 7 years. Protected ka 7 years. Wala ka makukuha cash. Kung mamatay ka within that 7-year period, may makukuha benefits ang pamilya mo. Pero after 7 years, kung buhay ka pa, thank you na hindi ka na-insured after 7 years. Kasi expired na insurance mo. For example, 7 years, tapos namatay ka on the 5th year, yung benefits, may makukuha proceeds ang beneficiary mo. Term insurance yan. Ang whole life insurance, buong buhay ka insured. Tapos, may makukuha kang cash dividend.
may cash dividend or cash value. Yun ang tinatawag na whole life insurance. Ito namang tinatawag na endowment insurance, may fixed period of your maturity. Upon maturity, makukuha mo na yung proceeds of the insurance. For example, 20 years maturity, after 20 years, kung buhay ka pa, makukuha mo na yung proceeds of the insurance. Guaranteed. Example, 20 million, 10 million, 5 million, guaranteed yan. On the 20th year, makukuha mo. Pero kung mamatay ka on the 15th year, hindi pa umabot ang 20 years, patay ka na, yung proceeds of the insurance, makukuha mo pa rin. Pero hindi na ikaw, yung mga beneficiary mo. Ganun. Paano naman po kung ano yung mga advantage ng traditional life insurance? Ang advantage ng traditional life insurance, guaranteed benefits. Guaranteed siya. So the 20th year, makukuha mo times 2 of your investment. So guaranteed mo makukuha ang mga death benefits mo or any other benefits, guaranteed. Simple lang siya. Simple lang. Then hindi masyadong komplikado. Then yung bayad sa premium, naka-fix ang premium payment. So, hindi siya pa iba-iba ang premium. Naka-fix yan. For example, 5,000 per month, 10,000 per month, 1,000 per month. So, naka-fix yan for your life. Until 20th year, until you die, so makukuha mo yung mga benefits mo. Basta ang advantages ng traditional life insurance, guaranteed ang makukuha mo ng mga benepisyo. Ano kung may advantage kayo, meron bang disadvantage? Mayroon din disadvantage. Ang disadvantage ng traditional life insurance, lower returns. Lower returns i-compared mo sa variable universal life. Lower returns siya but guaranteed. Di ba? Ang traditional life insurance, ang makukuha mong benepisyo, guaranteed. Guaranteed yan by the insurance company. Ginagarantiyan ng insurance company na makukuha mo, guaranteed na makukuha mo. Bumaba bang market, tumaas ang market, guaranteed yan, makukuha mo ang promise na binigay sa'yo ng insurance company. Guaranteed yan. Pero, lower ang returns. Hindi siya mataas na income. Pero guaranteed. For example, 1% per annum, 2% per annum, 3% per annum, may makukuha ka na guaranteed. Pero maliit lang. Lower, mga 3% lang, 2%, lower returns i-compared mo sa variable universal life insurance. Yan. Ngayon naman po, ano itong variable universal life insurance? Ang variable universal life insurance pa rin to. But kung nagbayad ka ng premium, di ba nagbayad ka premium, certain percentage papunta sa insurance charges. Certain percentage papunta sa investment. So sa investment, mapunta sa stock market, punta sa stocks, sa government bonds, so doon papunta. So, ibig sabihin, mas mataas ang potential na kumita ang pera mo kasi naka-investment link ng insurance mo. So, insurance pa rin itong variable universal life, insurance pa rin ito, but may investment link. When say investment link, certain percentage papunta sa insurance company, certain percentage i-invest yan ng may manager, financial manager, mai-invest yan sa stock market. Para yung funds mo, i-pool yan sa all other mga policy holder. So malaki ang cash. Kasi hindi naman ikaw lang eh. So maraming mga bumibili ng insurance. So lahat ng pera na yan, i-invest yan sa stock market. So pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Yung baba talaga, taas. Sobrang taas naman. So hindi lang siya guaranteed, but mas mataas ang potential of returns compared to traditional. Kasi ang traditional, guaranteed siya, mababa lang ang return. Ang variable universal life, hindi siya guaranteed. But naka-investment link siya, pwedeng tumaas, na sobrang taas, 100%, 200%, pwede rin bumaba siya. So, kasi normally, nasa stock market siya. Ano naman mga advantages nitong variable universal life insurance? Ang variable universal life insurance, ang advantages nito, potential higher returns. So, hindi siya guaranteed. Potential higher returns. So, for example, ang investment mo, pwedeng kumita ng 10% per annum. So, mas malaki compare sa bangko. Ang bangko, magkano lang? 75% per annum lang ang interest. So, ito, pwedeng kumita ng 10% per annum, 20% per annum, pwedeng kumita ng 5% per annum. But hindi siya guaranteed. Potential higher risk. Potential higher returns. Bakit potential higher returns? Kasi nagdedepende yan sa market performance. Kasi certain percentage of your insurance policy or premium
i-invest kasi ng insurance company sa money market. So, pwedeng sa money market, pwedeng sa stock market, pwedeng sa bond, pwedeng sa government bond, corporate bond. So, yun yan. So, doon ipapasok yan. So, pag bond kasi or money market, depende yan sa performance ng pera. So, kasi i-invest yan sa stock market. So, in that case, pwedeng tumaas. Alam ko, may iba dyan, kumita ng 50% per annum, 60% per annum, may bumaba din ng 5% per annum, bumaba. So, pag ganun-ganun yan, pag ganun-ganun ang income mo, kasi higher returns siya, yun ang benefits. Potential, hindi sa higher returns, potential higher returns ang variable universal life. So, parang may disadvantage. Meron ba? May disadvantage din. Kasi potential higher returns lang. Ibig sabihin, there is a risk in the investment. So, may risk in the investment. So, fluctuating ang investment mo. Fluctuating. Pwede ngayon, tumaas. Next year, bumaba. Tumaas naman, bumaba naman. But that is only paper loss or income, paper income. Kasi, ang determination naman dyan is kailan mo pinasok ang investment mo, kailan mo ilalabas ang investment mo. So, in between, pwede tumaas, pwede bumaba, pwede taas, pwede bumaba. So, yun ang disadvantage din ng variable universal life kasi fluctuating. So, the best na gagawin mo, pag bumaba ang stock market, lalo ngayon, bumaba ang stock market ngayon, doon ang magandang mag-invest kasi bumaba. Kasi maybe after 2 years, after 3 years, after 5 years, baka maganda yung government natin, baka tumaas naman ang stock market, so magmahal ang investment mo. So, mas maganda, pag bumaba ang market, doon mo ipasok ang insurance mo. Kasi pag tumaas na, ilabas mo ang insurance mo, kumita ka na. Kasi, ang investment kasi sa variable universal life, fluctuating. Fluctuating, yun ang disadvantage because of the investment risk. But, ang advantages naman ng variable universal life, there is a potential of higher returns, lalo na pag long term. 20 years mo ipasok yung pera mo dyan sa variable universal life. Fluctuating yan. So pag long term, mas mataas ang potential. There's a potential higher returns compared to traditional life. Ang traditional life, very traditional, 1%, 2%. Yun ang kita mo, 1%, 2%, but guaranteed. Guaranteed, yan. Kumita ka ng 2% per annum. Mas malaki pa rin compared mo sa bangko na 0.75. But 2% is small, but guaranteed. Unlike variable universal life na pwede kang kumita ng 60% per annum, pwede kang kumita ng 20% per annum, 5% per annum, but pwede ka din malugi. Kasi nga, fluctuating ang depende yan sa market performance. So, yung kanina nasabi niyo po na yung traditional is guaranteed. At itong variable life insurance ay risk, may risk siya. Meron din bang guarantee itong variable? Ang insurance coverage guaranteed. Example, nagpasok ka ng variable universal life. Pagpasok mo sa variable universal life, example, 1 million, 2 million ang coverage kahit nagbayad ka na ng konti lang. So, guaranteed ang investment cover, ang insurance coverage guaranteed. But ang investment return, not guaranteed. Dalawa kasi ang insurance, variable universal life, nakalink yan sa investment. Ang insurance mo, guaranteed. Example, nagbayad ka ng 10,000 per month, 5,000 per month, naka-insured ka ng 1 million, guaranteed ang 1 million mo. Kung may mangyari sa'yo, kahit nagbayad ka ng 10,000, may matatanggap ang beneficiary mo ng 1 million. So, insurance is guaranteed, but the investment return is not guaranteed. Kasi the investment return is not guaranteed. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. So for example, kunin mo na habang buhay ka pa, kinuha mo na, pwedeng tumaas ang investment, pwedeng bumaba. Pero pag namatay ka na, ang guaranteed doon, yung insurance guaranteed. Insurance guaranteed. So ibig sabihin kung 1 million coverage, 1 million ang makukuha mo, kahit na nagbabayad ka lang ng 10,000 o 20,000. Pero patay ka na. Kasi insurance kasi yan. So, ibig sabihin, guaranteed ang insurance aspect, but the investment aspect is not guaranteed. Fluctuating yan, but there is a potential of higher returns. Tuloy napapaisip yung mga tagapanood natin, Kuya Mark, kung traditional ba ang kunin nila o ang variable. Sa inyo pong palagay, ano pong mas lamang dito? Depende sa'yo. Depende kung ano yung financial goal mo. Kung ikaw, sigurista, doon ka sa traditional. Kasi sigurista, may 2% ka per annum. Pero sigurista ka,
doon ka. Pero kung hindi ka sigurista, risk taker ka, dito ka sa variable universal life. So, depende yan sa financial goal mo. Kung long-term bang gusto mo or short-term. Long-term, mas maganda variable universal life kasi there is a potential of higher returns. Yun ang financial goal mo. Second, ano ba yung risk appetite mo? Yung appetite mo sa risk. So, pag bata kasi, pwede kang, you have more to gain. Okay lang kung matalo ka kasi pwede ka maka-recover kung bata ka pa. For example, you're still 15 years old, nag-invest ka dito, doon ka sa variable universal life. You're 20 years old, doon ka sa variable universal life. Pero kung nasa 50s ka na, mas maganda, traditional life na kasi sigurista ka na. Kasi kung matalo ka nito, wala ka ng oras na bumawi. Di ba? So, depende sa risk appetite mo. Pero may mga matatanda na risk taker. Pero ang suggestion ko, pag habang tumanda ka, bawasan mo pag-risk taker mo. But kung bata ka, mas maganda risk taker ka kasi pag matalo ka, you have time to recover. So, yun ang maganda. So, anong dapat kunin? Variable ba or traditional? Depende. Number one, financial goal mo. Anong goal mo? Sa kwarta mo, goal mo. Second, yung tinatawag na risk. Ano yung appetite mo sa risk go? Risk taker ka ba? Or bawasan yung pagiging risk taker mo? Third, budget mo. Kung ang budget mo malaki, o may pera kang malaki, variable universal life. Mas mahal ang variable universal life compared to traditional. Bakit? Kasi certain percentage of the insurance papunta sa investment. Kasi naka-investment link yung variable universal life. Ngayon, pagdating naman sa budget, Kuya Mark, ano ang mas mura, ang variable universal life insurance o ang traditional? Normally, ang traditional is cheaper. Bakit traditional is cheaper? Kasi normally, ang traditional insurance, makukuha mo yan kung namatay ka na. Normally, makukuha mo yan. Pero of course, may mga dividendo, may mga cash value. But as a rule, pag traditional life insurance, makukuha mo yan pag namatay ka na. Ang makabenefit, yung mga beneficiary mo. Ang variable universal life, mas mahal konti. Kaya paano? Mas mahal konti. Bakit mahal? Kasi certain percentage of your investment papunta yan sa money market, papunta sa stock market. So, malaki talaga ipasok mo doon. Pero, malaking pasok mo, malaki din ang potential return. Ganun naman talaga eh. Higher risk, higher returns. Lower risk, lower return. Ganun yan. Kung risk taker ka, posibleng tumaas ang income mo, tumaas ang return, pwede kayo malugi. Kasi mas taas ang risk involved, risk go. Unlike traditional, mababa ang risk go, mababa din ang potential income. Ganun yan. Pero anong klaseng insurance, Kuya Mark, ang may guaranteed returns? Ang may guaranteed returns, traditional life insurance. Guaranteed returns yan, may promise ang company, ang insurance company, 2% per annum, 3% per annum. Naka-guaranteed yan. Traditional life insurance. Unlike yung variable, hindi siya naka-guaranteed but based siya sa market market performance. So, pag market performance ang pinag-usapan, pwedeng tumaas, pwedeng mababa. There's a higher returns, pwede rin lower returns. So, fluctuating kasi ang money market, stock market fluctuating. So mas maganda kung bumaba ang nag-invest ka dati tapos bumaba pa, wag mong kunin. Hintayin mong tumaas. Pag tumaas, pwede mong kunin. Pero actually, it doesn't matter kasi long-term naman ang variable universal life. Normally, 20 years yan. So, pagpasok mo dyan, pag ganun-ganun yung budget, pag ganun-ganun, so mas maganda pag bumaba ang market ng Pilipinas, may crisis tayo, mababa ang market, mas maganda doon ka mag-invest sa VUL kasi mura ang mga stock market. Para pag tumaas naman ang market natin, naging successful, okay ang ekonomiya natin, pagmahal. So, mas malaki ang kita mo. Ayan. Alam ko, Kuya Mark, kung mamarapatin, babasahin natin yung mga ilang mga mensahe mula sa nakaraang episode na hindi natin nabasa. Itong number from Mario of Pasig, ito. Magandang umaga po, attorney. Gusto ko pong may insurance pero maliit ang budget. Pwede po bang hulugan buwan-buwan ang traditional life insurance o variable universal life insurance? Yes. Dalawang klaseng insurance, may tinatawag na buo, one-time payment. Pwede rin ganon. Mayroon din tinatawag na hulugan. Ang hulugan, maganda din yung hulugan kasi na-enjoy mo yung paakyat ng kuan. So, paakyat. So, averaging. So, hindi ka masyadong malugi. So, pwedeng hulugan yan. But, tante, may protection ka. Ayan.
From Ana Sally naman, magandang umaga po, attorney. Pwede po ba akong kumuha ng permanent life insurance kahit single pa ako? Yes. Actually, mas maganda kang kumuha kahit single ka pa or bata ka pa. Of course, kung gusto ka mag-asawa in the near future, at least insured ka na. Pero ang life insurance talaga, i-preferred to sa mga breadwinner. You are single but hindi ka naman breadwinner kasi mayaman ka, ganoon ka. So, hindi siya masyadong priority itong insurance. Ang insurance kasi, depende yan sa'yo kung pwede mong kunin. But, prefer nito ang mga breadwinner. Mga breadwinner. Kasi kung single ka, may insurance ka. Kung mamatay ka, saan mapunta ang beneficiary mo? Wala ka namang anak. Assume single ka, tumanda kang binata, tumanda kang dalaga, sino bang maka-benefits? Yung mga kapatid mo lang. Di ba? Or, di ba? Ganun yan. But, depende yan sa'yo kasi yun ang mindset ng old traditional life insurance. But ngayon, kahit single ka, pwede kang kumuha variable life, universal life kasi single ka. Pwede mong gamitin ang variable universal life as your retirement. Tatanda ka din eh. So for example, naglagay ka doon, pag age mo na 70 years old, may makuha kang pera para magamit mo sa panggamot mo, pang-hospital mo, may magamit ka. So hindi lang ito pang breadwinner sa bagong yung tinatawag na variable universal life, hindi lang ito pang breadwinner. Kahit single ka, mas maganda, kumuha ka din ng insurance through variable universal life as your retirement preparation. So yun yan. Kasi dati, traditional life, pang breadwinner. But ngayon, under the present concept ng insurance, kahit na binata ka, single ka, kumuha ka kasi pwede mo itong gagamitin for your pag-prepare ka on your retirement through variable universal life. Ayan. Ito naman, may katanungan from Dennis of Manila, Kuya Mark. Attorney, tanong ko lang po, kung irrevocable ang beneficiary ko, kailangan po ba ang consent niya para palitan? Yes. Kasi pag irrevocable beneficiary, ang beneficiary siya sa insurance but may vested interest na siya sa insurance. So, kailangan ng consent niya. Unlike pag revocable, wala siyang vested interest. Kung mayroon man siya, inquit right lang siya over the insurance. So, anytime pwede mo siyang palitan kung revocable. Pero kung irrevocable, pwede mo pa siyang palitan. But kailangan na may consent niya. Kasi bakit? Kasi may vested interest na siya sa insurance. Ayan. From Mark Calo, attorney, pwede po ba agad kumuha ng variable universal life insurance kahit wala pa akong pamilya o anak? Yung sinabi ko na. Ayan. Kahit nga 2 weeks old, pwede ka magkuha ng insurance eh. Kaya bata ka pa, i-insure mo yung anak mo para magagamit niya. Pag tumanda siya, may panggamot siya. Pwede ka na. So, dati, under the traditional concept, kumuha ka ng insurance kung breadwinner ka. Kasi, makukuha mo na yung benefits ng insurance pag mamatay ka na. But under the variable universal life, pwede mong gamitin kasi ang insurance for your retirement benefit or emergency fund. So, pag may emergency fund ka, pwede mo makuha yun sa insurance. So, kahit single ka, binata ka, bata ka, mas maganda kumuha ka, bata ka pa eh. Bakit? Mas mura ang insurance and ibig sabihin, pag tumanda ka na, mas malaki ang makukuha mong benefits.